Good morning everybody! We're here at Makati City para sa isang napakahalagang event. Hindi ito actually graduation or anything. Magpapabunot lang ng ngipin si Aliyah. So ayan na nga, nag-fill up kami ng form at sa wakas, mga doctors, it's a tie, nahirapan din kayo intindihan yung sulat ko at lalong-lalo na ang mga nurses nyo sa pag-i-input niyan. Siguro nagmumura sila. At eto si Aliyah, actually, hindi niya ito first time magpabunot ng ngipin. So, dun sa previous doctor niya, nabunutan na siya ng ngipin and sabi niya medyo masakit nga, so may trauma factor siya, ganyan. So, dalawang beses namin siya binalik para bunutan yung ngipin niya uli sa harap kasi tumutubo na yung permanent teeth niya. Pero nagwawala siya, tapos hindi siya makontrol ng doktor. So, ayun, hanggang sa nagdesisyon na nga lang siyang wag na kaming pabalikin doon. Sabi, wag na kayong babalik dito. Hindi na kayo welcome. So, napilitan kami maghanap ng ibang clinic at dito nga, nirecommend ng kaibigan namin na dito namin siya dalhin. So, ayan, chinecheck na yung ngipin niya kung ano yung may mga sira, kung alin yung mga dapat bunutan at kung ano-ano yung mga dapat pastahan at kailangan pang i-save. So, in-explain sa amin ni Doc na meron kaming dalawang option for Aliyah. So, we could choose the non-traumatic and a little bit traumatic experience for her. So, yung non-traumatic would be mag-sedate siya, medyo hindi niya maintindihan kung ano nangyayari, medyo groggy siya, pero gising naman siya. Pero yung painless, saka yung thought na masasaktan siya, hindi niya masyadong maiisip yon. Unlike yung normal procedure na medyo traumatic is yung lalagyan siya ng damit na medyo masikip para hindi siya makagalaw at doon yung feeling and yung takot matitrigger uli kasi nga malalaman niya na bubunutan siya uli ng ngipin kagaya na ginagawa sa kanya ngayon kasi we opted the traumatic experience para masaya at saka ang mahal lang ng traumatic experience na yan wala siya sa budget and sabi ko nga nung bata naman kami hindi naman binubunot-bunot na nga lang namin yung ngipin namin ng basta-basta bakit kailangan pa namin kaya niya yan malakas ang loob ng anak ko naniniwala akong matapang siya pinalaki ko siya na kayang-kaya niyang labanan lahat ng mapagsubok sa buhay niya at hindi natin papayagan na magapi tayo ng takot natin at pero sa totoo lang talaga masyadong mahal yung non-traumatic experience na sinasabi ni Doc kasi sa tingin ko napaka-traumatic nun sa mga parents, no? So kaya mo yan Aliyah, lumaban ka, nandito lang kami sa'yo at patuloy kaming susuporta sa lahat ng gusto mo pero for now, taisin mo yan. Mahilig ka sa candy, mahilig ka sa lollipop, mahilig ka sa matatamis, sa chocolate and everything o sige, anong napala mo? Choco lang, mahal na mahal kita pero ang mahal din ng non-traumatic experience na yan. Nasabi ko sa'yo, marami ka pang masasakit na karanasan na mararanasan sa buhay. Hindi yan iniiwasan, hinaharap yan. Lumaban ka. O diba be? Sabi ko naman sa'yo, may iraraos mo yan, kaya mo yan. Ice cream lang ang katapat. Candy pa more? Si Jaden nga Jaden? Jaden? Walang ngipin. Ikaw wala problema. Pero happy siya. Anyway, nangako kay Leah na after the procedure, bibili kami ng toy niya. So, bago yun, kumain muna kami, nag-enjoy. Sabi niya hindi siya kakain, pero it's a lie. Kumain pa din naman siya. Sabi ng mga friends namin, full force daw kami, magpapabunot lang ng ngipin, buong pamilya kasama. Well, I say, leave no soldier behind. Saka syempre gusto namin supportan si Aliyah sa kanyang mga challenges sa buhay kagaya ng pagpapabunot ng ngipin para matandaan niya na nandito lang kami lalong-lalo na sa mga panahong natatakot siya. Sige be, magkalat ka pa dyan. Pag tayo nahuli ng janitor, sinasabi ko sa'yo, ikaw papupunasin ko niyan. So yun na nga, nag-round to na si Aliyah sa kanyang ice cream dito sa lugang. Wala kaming actual plan kung saan kami kakain after pero gutom na kami. So ayan, nauwi kami sa lugang, nag-order kami ng mga siomai, dumpling, and sobrang sarap ng mga yan. Nag-enjoy ko talaga yan. But yung chicken, not so much. Medyo dry siya sa akin. So it's a no. Ay, food vlogger yarn. Inis natutuwa ako dyan. Kahit anong pakain, makakainin niya. Walang problema. So pag-uwi namin sa bahay, na nga yung nabudol sa akin ni Aliyah. Napakaliit na laruan, pero napakamahal. Ba't ganun mga laruan ngayon,
Ang hirap pasahin ng mga kabataan. Dati mga tanso, plastic ng candy, mga rubber band, mga text. Masaya na kami nung time na yun. Pero ngayon, para mapasaya mo ang isang bata, kailangan mo siyang bilan ng laruan. Maliliit pero mahal. Kundi lang talaga kita love. Diyan natapos ang aming araw. Good night. Bye!